Hisgutan nato karon mga kaigsuunan, inubanan sa pagpasalamat ang buhat sa Dios bala ang Espiritu sumpay sa milabay natong pagtuon. Ay mong kalimot nga sa milabayng Miyerkules nakatuunan nato nga matuod nga ang bala ang Espiritu nagasilyo sa kada magtotoo. Ang ipasabot niya na nga iya na gyud kita sa Dios og dili na makuha sa uban pa, sinilyuhan na. Unya iya pong ginapuno ang sa balaang espiritu ang mga Kristohanon kana para do natay kaisog, maingon man do natay supisyente nga pagtuo o ginubanan sa grasya sa Ginoo makahimog mga butang sa pagdaig sa atong Ginoo. Daghan pa ang aton nahisgutan apan ang pinakaimportante niadto kanang tanan tumong aron ang ngalan sa atong Ginoong Kristo ug mismo si Ginoong Hesus mao ang maituboy. Naghisgot sabtas milabay natong pagtuon nga ang Holy Spirit, kung ang Dios bala ang Espiritu, nagasunod og nagahimog nagkalainlaing mga buhat, multitasking ang atong gihimo niini. O ginaot pa nga karon nagdugang na ang imong mga skills, nagdugang na ang imong mga nabaw-an, pagtrabaho, paghanay sa trabaho, kay makatabang na sa imong kaugalingon nga karir o trabaho o unta kini usab makita bisan sa ministry nga di lang ta mo concentrate ang ako music lang gyud ko wa na koy labot sa uban dili unta ingana ang sa ato nga naa pud tay kabahin di lang sa ministry of music but maybe in the radio program, maybe in preaching of the gospel and even visitation, Bible study and other works nga ato usab maidalit atong mahimo nga ang ngalan sa Ginoo mao'y maituboy. Karong gabi ang uban pang buluhaton o priority nga trabaho sa balaang espiritu mao'y magasunod. Og ang sunod natong isgutan mahitungod kini sa church. So don't forget, ang una ni ana kadtong the Holy Spirit exalts the name of the Lord Jesus. Yang ituboy gina mo ginay pinakadako ng bulaton. Ikaduha natong isgutan din ni karon ang iyaha nga paghatag kagahom mismo sa church ug sa mga Kristohanon. This is how He empowers the church. Ablihan nato atong mabibleya sa Luke chapter 24, verse 49. And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa. Dinhi sa atong nakuha nga patukuranan sa atong mensahe, Luke 24, na banhaw na si Ginoong Kristo. Siya nagpakita na sa daghan dito sa lungsod sa Emmaus, village of Emmaus rather, sa iyahang mga tinunan, sa iyang mga apostoles, ug karon moabot na nining ika-40 ka adlaw nga mo'y kitakda nga mukayab siya sa kalangitan. Nagaistorya na sab siya karon sa iyahang mga tinunan. To his disciples and to his followers, he told them, apil ng mga apostoles niini, nga magpabilin lamang usa kamo sa syudad sa Jerusalem. Unya hulat kamo sa gisaad sa Amahan. Mauni ang saad mahitungod sa Dios bala ang Espiritu. Kay ang sulti pa dinhin ni Ginoong Kristo, ang Dios bala ang Espiritu mo'y muhatag kaninyo og kagahom. He will empower you. Gamhan kamo niya ug kamo makahimo og mga butang nga tingali wa pagyud nato na hunahunaan karon, wa pa nila na hunahunaan kaniadto unya tungod sa paggahom sa balaang espiritu nga na nila ug nganhi nato makahimo tag mga butang dagko bantog ug ang tuyo niya na pagtuman sa kabubuton sa Dios. Dire mga kaigsuonan, ang emphasis ni Ginoong Kristo
nga ang iyang mga tinun-an magpabilin sa pagtuo. Kanang kuptan ba gihapon ang mga pagpanudlo nga iyang gihatag kanila. Apan labaw niyang handom nga sa ilang pagkupot sa pagtuo, nagatuo gyapon sila nga mao ni siya ang Mesiyas, nga ang Dios mao ang atong angayng simbahon, Dios nga nagtag-iyas kalangitan, naghimo nining kalibutan. Apan ang iyang gusto sad makita sa atong kinabuhi ang matuod nga pagpangalagad. You know, every Christian is saved in order to serve. Ang kada Kristohanon giluwas ug ang katuyuan ni ana para magpangalagad. Bisan og naa natay kaluwasan, gisaad man gyud na og sigurado man gyud na. Apan wa ni nagpasabot nga kada Kristohanon maalagaron. Importante kaayo nga buhat sa Dios bala ang Espiritu, mao ang paghatag kanatog kagahom to empower us, to empower the church. Basta mo ingon mangudta og church. Ang mga tawo na nga naa sa suod sa church building apil na. Pero dili kadtong building iyang pasabot. Mao ni ang tigom sa mga tinawag, the assembly of the called out ones. Mao na ang church. So, the Holy Spirit wants to empower the church so that the church will be able to do what are expected of them. And then the church will be able to surmount the persecutions and other hindrances toward the joyful service to the Lord. Ingon na ang kinahanglan nato ug walay mo empower nato, walay mo hatag kagahom sa ato ay magpabilin gyud tang luya, way direksyon ug way mahimo. Muna mga kaigsunan, importante kaayo ang buhat sa balaang espiritu mo ni og muhatag kagahom. Unsa ang imong nabuhat karong adlaw? Unsa mga butang nagtuo ka nga na nalipay ang Ginoo? Pastor, ang akong nahimo karong adlaw, napadayon gyud nako ang akong tulumanon nga magbasa og Biblia. Nakaampo ko, di lang para nako, apan bisan pa sa buluhaton. You know what you have done today if you have done those things that I mentioned and even things that I have not mentioned, but you believe that God was glorified, God is honored, kanang tanan tungod kay gigamhan ka sa balaang espiritu. Kung wa ang balaang espiritu, wala yun nimo to nanahimo. O kung imong sulayan og himo-himo, dili ka na makahatag pasidungog sa ngalan sa atong Ginoo. Ang sugilanon dinhi, maapil o pwede natong mabasa ang record sa Book of Acts. Bisan magsugod ta sa Acts chapter 1 verse 4. Akong basahon. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which, saith he, ye have heard of me. Ingunani ang gisulti sa Luke 24, mausad ni ang nakita nato sa buhat sa mga apostoles, the Acts of the Apostles, nga didto sila gipahimangnuan maghuwat usa sa Jerusalem, hantod nga ang gipromesa nga mao ang balaang espiritu magaabot. Miabot man og kana natabo sa Pentecostes. Ang Pentecostes typically is 7 weeks after the Passover. Mao na ang uban nga mukwenta niini, mo sila 49 days, ang uban 50 days, ang uban mo ay 55 days kana. Kung asa man na kwentahon, kung asa magsugod ang Passover o kaha diha sa pagtapos, apan kini approximately 7 weeks human ni anang Passover o kaha at the start of the Passover. Pero naa diha bandaha mga 50 ka adlaw. Wa dayon mikunsad ang balaang espiritu. Apan sa dihang gikunsaran sila sa balaang espiritu, and that is found in Acts chapter 1 verse 8, ang balaang kasulatan nag-ingon nga sila
nakadawat og kagahom. They were empowered. Gigamhan sila. Unya, wa na sila naulaw. Wa na sila nahadlok. Nga mugawas, magwalis mga karsada, niadtos laing mga lugar, unya, ginatos, nilibo. Ang mitawat kay Ginoong Sukristo og mituo nga si Ginoong Sukristo mao ang Mesiyas, mao ang bugtong dalan, mao ang kamatuoran, mao ang kinabuhi tungod sa paglihok sa balaang espiritu sa early Christians. Dili lang na mga kaigsuunan. Nanggawas na sila sa ilahang balay, nangadto na sila sa mga ubang mga villages, unya maisugon sila nagwali, ug sa nagdaghan sila, may abot ang persecution, nangadto na sab sila laing lugar. Apan padayon nga ginawali ang pulong ni Ginoong Sukristo, ang mahitungod sa kamatuoran nga si Ginoong Sukristo, mao gyud ang bugtong anak sa Dios. They were empowered. And even the 12 apostles were described as the men, the few men who turned the world upside down. They turned the world upside down. Inga na ang natabo, wa na ilhan kaniadto sa ubang mga kanasuran, ubang mga lugar. Pero sa dayang ang mga tinunan, ang mga apostoles, mibarog, misukol o miatubang sa mga persecutions, mga pagsakit, because they were empowered. Ang maing balita, miabot bisan sa pikas nga bahin sa kalibutan. Miabot din sa ato. Tungod kay naay mga taong gigamhan sa balaang espiritu. No, nindot kaayo ang paghatag kanato og kaisog sa balaang espiritu. Dili ni bugno sa unod. Apan mauni ang pakigbisog sa kamatuoran. Mauni ang tuyo sa balaang espiritu nga tagaan ta og kaisog. When was the last time nga mibarog ikaw sa imong pagtuo? Ang ikaulaw ni ana igsunog, ang kasubo nato ni ana, kung imong gi-compromise ang imong pagtuo. Apan ako nagaampo nga pinaagi ni maong leksyon, mapasiguro, mapahinumduman, makaamgo ikaw. Ako, kitang tanan, makaamgo, mga kaigsunan sa pagtuo. Nga naay Dios bala ang Espiritu, nga nagahatag natog kaisog. Nagahatag kanato sa iyahang kagahom, nga pwede tang mubarog unsay matuod. Nga ang mga pagbabag dinhi buot naton dag-on. Kung naa may mga hindrances within, diri sa ato ra, ato sa gihapong madaog. Unsay akong ipasabot niini, usahay duawon baya tag kalaay. Katapol nga ingon. Ibaw man tang tama gini pero gitapol dili na mo himo. Ug ang taong tapulan sa trabaho delikado na kay tanggalon na sa iyang amo. Ang ato pod ug dili ta matinumanon sa atong mga kabilinggan ug magtapol-tapol ta, mahugno ang atong spirituality. Mahanaw. Unya mapaingon ta sa kalibutanong mga buhat. Mao na nga palig-una igsuon because the Holy Spirit is present, who Himself will empower the church and empower you. Kanang mga naisgutan nato nga nabuhat nimo, nabuhat nako, dili gyud na posible kung wala ang balaang espiritu nga nagahatag sa atong kagahom. So allow yourself to be empowered by the Holy Spirit. Unsay angay himuon niya na ang paghatag niya kagahom mo nang iyang pagpuno sa ato, diha mosulod ang feeling of the Holy Spirit. Ang himuon nato isalikway ang sala. Kay dili man na pwedeng magsagol. Mo na atong prayer, Lord, forgive me of my sins. Lord, fill me with your Holy Spirit. Kay di man ta maka ampo nga punon tas balaang espiritu kung mismo naasad ang sala nga atong ginabuhat, atong supak ang kabuton sa Ginoo. Dili gyud
mapuno ang usa ka Kristohanon sa balaang espiritu. Mao na nga isalikwa ang sala, nya pangayo nga pun-on ka sa balaang espiritu para naa nimo ang kaisog. Karon unsa may imong ginakauwawan? Maulaw ka mo dala og Bible paingon sa simbahan? Ayaw. But if you feel that you have that feeling that you are ashamed, ask for empowerment of the Holy Spirit. Ginoo, ingna siya. Tabangi ko nga di na ako ikaulaw. Tad-on nako ang akong Bibliya, tun-an kini nako ug di nako ni ikaulaw sa mga tao. Gani kung makita kanila igsuon nga nagadasi ang Bible paingon simbahan, that will be a challenge to them. Panalangin na sila kay mahagit man na sila. Uy, wa gid siya na ulang magdag Bible. Iya siguro nang basahon, iya siguro nang tun-an. Ug kung makita po nila ang tulid nimo pagkinabuhi, makaingon po sila, aha, mao di ay nga maayo siyang tao, maayo siyang silingan, kay nagatuon siya sa balaang kasulatan. Unsa pay imong maikauwa? Mauwa ba ka mag-invite sa uban? Dili nato na angay ikauwaw. Ang ikauwaw raman nato, ang Kristohanon nga mauwaw ng pag-invite, ang usa ni ana, feeling of inferiority. Kanang ang kauwaw nimo ba nga kuamangod siya, professional siya nga tao, inila siya, nya ako ingani lang. Dili ni pasikatay igsoon, dili ni popularity. But I would like to assure you, God uses ordinary people. God can use people who have abilities. But God can also use a person who is a nobody in the eyes of others. Kanang mo ingon ba nga, ordinaryo raman kaning tawhana ni. Kung kanang tawhana, musalig sa balaang espiritu, mangayo nga pun-on siya, ang balaang espiritu mulihok yun niya na. He will be empowered by the Holy Spirit. And he will be able to do the things that will honor and glorify God. Ang balaang espiritu ba nahimong personal na nganha nimo? Has the Holy Spirit become more personal to you? Ang uban ba yan nagunahuna hangin, kalayo. The Holy Spirit is just an influence. Ingon na ang pangunaw sa uban. But the Holy Spirit is the third person in the Holy Trinity. But He is not inferior to be called that He is the third person. Sayon man ta, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, but being the third person in the Holy Trinity does not make Him inferior. Diyos gihapon ang balaang espiritu. Ang balaang espiritu nagapangitag pamaagi nga siya makahatag kagahom nimo. Unta pangayuon nimo nga gamhan ka sa balaang espiritu. Kay daghang kaayong angay natong sa gubangon mga kaigsuonan sa atong kinabuhi. Daghan sa atong kaugalingon mismo pildihon ta sa tawhanong mga kaluyahon. Mo nang ginatawag nako human frailties. Busa ayaw padala. Dangatang kagkalaay, pangayo og pagdasig sa balaang espiritu. Dangatan ka og discouragement, pangayo og revival. Diha gyapon sa balaang espiritu because He has the power to give you that revival. Mao ni ang usa sa importanteng buhat sa Dios balaang espiritu. Ang una natong nakatunan, He glorifies Jesus Christ. Ang ikaduha, He empowers the church. Allow yourself as an individual to be empowered by the Holy Spirit and He is able to empower you. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and always shalom.